Alam mo ba ang dahilan kung bakit may mga lalaking trentahin na pataas, ngunit kung umasta, akala mo mga binata't dalaga pa rin, mga tumatandang paurong? Hindi yan dahil kulang sila sa potensyal o sa talino. Nalunod lang sila sa validation ng mundo. Karamihan kasi sa mga lalaking yan, hindi na sila nabubuhay para sa sarili nila. Nabubuhay sila para lang sa reaksyon ng iba. At yan mismo ang dahilan kung bakit hindi sila nag-grow. At yan din ang mangyayari sa iyo kapag binaliwala mo ang video na ito. Dahil i-expose ko sa iyo rito kung paano ka pinapahina ng validation at kung bakit habang hinahabol mo ito, lalo kang lumalayo sa tunay mong potensyal. At kung hindi mo ito titigilan, mananatili ka lang average habang buhay. Tatanda kang paurong gaya ng mga lalaki dyan sa social media na hanggang ngayon gutom na gutom pa rin sa atensyon. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong real talk at walang filter na mga content, mag-subscribe ka na dahil hindi ito para sa mahihina. Kapag addict ka sa validation ng mga tao, mawawalan ka ng sariling direksyon. Alam mo kung bakit? Dahil kapag nakadepende ka sa approval nila, iba rin ang nagde-decide kung alin ang tama o mali para sa iyo. Hindi ikaw ang nagde-decide nun dahil ang konsepto mo ng standard ay depende sa kung ano ang magugustuhan ng mga tao. Sa madaling salita, wala kang isang salita at prinsipyo. Tandaan mo, if you need approval, you lose authority. Bakit? Dahil hindi ka lang aware, pero binibigay mo na pala ang kapangyarihan sa kanila para mag-decide sa takbo ng buhay mo. May sarili ka pa bang paninindigan o nagbabago ka depende sa reaksyon ng tao? Balimbing ka sa sarili mo. Ngayon gusto mo ng ganito. Ngayon ganito ang pinaniniwalaan mo. Tapos bukas iba na ulit. Alam mo kung bakit? Dahil nag-iiba rin ang gusto ng tao at sa kanila ka nakadepende, hindi ba? Wala kang ang posas at tali sa leeg pero alipin ka pa rin ng mga salita nila. At ang lalaki na walang sariling standard, nagiging sunod-sunuran yan. At ang isang sunod-sunuran, kailanman ay hindi magiging isang leader. Dahil pang mga alipin ang mindset mo. Makinig ka, kapag lulong ka na sa validations ng tao, tipong people pleaser ka na talaga, isang epekto niya na ito. Hindi ka na totoo sa sarili mo, hindi ka na authentic, at hindi ka na rin intentional. Bakit? Dahil nagpe-perform ka na lang para sa ibang tao. Kumbaga, bawat galaw mo, tinitingnan mo muna kung magugustuhan ba nila. Kaya ang nangyayari, hindi ka na totoo sa sarili mo dahil ginagawa mo ng fictional character ang sarili mo base sa kung ano ang gusto nila maging. Nasusundan mo ba yan? You no longer expressing, you are now trying to impress them. Matanong nga kita, kumikilos ka pa ba dahil gusto mo yung ginagawa mo o dahil gusto mo na lang magpa-impress sa kanila? Nakikita mo ba ang mga pinaggagawa mong kalokohan sa sarili mo? Tingnan mo, pati desisyon mo hindi nagaling sa iyo, nanggagaling na sa kung ano ang tatanggapin ng ibang tao. Tapos maghangas-angasan ka sa social media at gusto mong palabasin na hari ka ng ganito, hari ka ng ganyan, na ikaw ang pinakamalupit na alpha male, na Panginoon ka, na ikaw ang pinakamatigas na lalaki, na ikaw ang pinakamalupit na lalaki, na ikaw ang pinakatanga. Sa totoo lang, ikaw ang pinakatanga. At lahat ng naniniwala sa iyo dyan, kasing wavelength mo lang, kasing wavelength lang ng utak mo, kaya mo sila nauuto. Lakan, huwag kayong pauuto sa mga ganyan. Uhaw lang yan sa validations at gutom lang yan sa atensyon. Kaya mapagpanggap ang pagkatao. At kapag hindi ka totoo, wala ka ring solid na identity. At kapag wala kang identity, madali ka ring palitan.
Kapag adik ka sa validations, ibig sabihin, mas mahalaga sa iyo ang palakpakan kaysa progress. You care more about being seen than being built. Ngunit tandaan mo, attention is not an achievement. Resulta lang yan ng pagiging desperado mo. Ilang beses ka na bang nag-post, ngunit wala namang totoong improvement? Ilang beses ka nang nag-flex, ngunit wala namang laman? Busy ka sa pagpapakita, pero walang nangyayaring pagbabago dahil tanga ka. Kinulang ka sa aruga ng isang ina, kaya ganyan ka. Dahil ang tunay na growth, tahimik lang yan. Pero ikaw, maingay ka. Papansin ka kasi. At habang nagpapapansin ka, wala ka rin nabubuong tunay na value. Ito ang ugat, kaya naging people pleaser ka nang hindi mo namamalayan. Hindi dahil takot kang magkamali, kundi dahil takot kang mapahiya. Yan ang real talk dyan. Because validation addiction creates fear of judgment. At kapag natatakot ka sa judgment ng mga tao, hindi ka rin mag-grow bilang individual. Sumusubok ka pa ba o nag-iingat ka na lang para hindi ka mapuna? Hindi ka nagte-take ng risk dahil nakafocus ka sa sasabihin ng iba. Ngunit ang lalaki na takot mapahiya, mananatili yang maliit. At habang iniingatan mo yang image mo, sinisira mo naman ang potential mo. Yung mga taong mahilig magyabang ng mga kung anong meron sila ang best example ng mga taong uhaw sa validations. Marami yan sila, mga imbis na gawin, ipinapakita, iniyayabang at fineflex muna nila. They document a life they haven't built yet. Alam mo kung bakit? Because posting is easy, building is hard. Kaya ikaw, gumagawa ka pa ba o nagpapasikat ka na lang? Dahil habang abala ka sa paghahabol sa validation, nauubos rin ang oras mo dyan at hindi na maibabalik yan. Makinig ka, mamamatay ka rin sa isang random na araw. Walang makakapagsabi, ngunit kapag dumating yun, anong meron ka? Likes? Views? O totoong resulta? Mag-isip-isip ka. Isang malungkot na realidad kapag na-addict ka sa validation ay ito. Hindi ka lang basta pababagalin yan sa pag-abot ng tunay mong potensyal. Hindi mo na rin maaabot ang tunay mong potensyal. Alam mo ba kung bakit? Because validation keeps you small and you cannot grow while trying to be like. Kaya mo bang hindi ka magustuhan ng mga tao? Kaya mo bang ma-misunderstood ka nila? Dahil kung kaya mo yan, dyan din magsisimula ang tunay na growth. Kapag hindi ka na naghahanap ng approval, doon ka palang magiging malaya. Malaya sa validation, malaya sa approval, at sa kung anong iisipin ng tao sa iyo. At kapag may ganyan ka ng kalayaan, dyan palang magsisimula ang tunay mong buhay. Makinig ka. Strong men create, weak men seek approval. Ikaw, alin ka ba dyan? At ano nang gagawin mo ngayon? Magpapakulong ka pa rin ba sa validation? O palalayain mo na ang sarili mo sa kung anong iisipin sa'yo ng mga tao? Dahil kung hindi, mananatili ka lang average. At ang isang average, madaling kalimutan. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.